What's up mga Kaibander TV? Welcome back dito sa ating YouTube channel. So welcome back dito sa ating tutorial video. So gaano kayo kasigurado na safe at secured or ano ang inyong mga ginagawa para magiging safe at secured ang inyong mga Facebook accounts laban dito sa mga gustong manghack sa atin o yung mga unauthorized login. So sigurado ay gumagawa kayo ng strong password na recommended ng Facebook. So andyan yung combination ng letters, numbers at punctuation marks. Pero ganun pa man ay nahahack pa rin talaga minsan ang ating mga Facebook accounts. So napaka-importante kasi ng security features ng ating mga accounts, especially kapag ikaw ay admin or ikaw ay isang Facebook page owner or meron kang FB page. Dahil kapag napasok ang iyong main account ay siguradong pasok na rin sila doon sa iyong FB page. At saka yung FB page mo ay kumikita na halimbawa o ikaw ay malapit ng ma-monetize. So ito ay vulnerable talaga sa attack. So napaka-importante po talaga ng security features dito. Kaya naman noong January 27, 2017 ay nilaunch ni Facebook or dinagdagan nila ang kanilang security features. At dito nga ay nilaunch nila yung kanilang two-factor authentication. Nasa pamamagitan ng pagpapadala ng code via SMS ay bago ka makapag-login sa iyong Facebook account ay kailangan mo munang i-login yung code or ang generated code na nanggagaling doon sa two-factor authentication. Pero ganun pa man ay nahahack pa rin talaga o nai-intercept pa rin talaga yung mga codes na yon. Kaya naman noong May 28, 2018, 1 year after, ay dinagdagan na naman ni Facebook yung kanilang security features. In-update nila yung kanilang two-factor authentication. At ito yung laman dito sa video na to dahil ituturo ko sa inyo kung paano natin yung gagawin. Dahil based dito sa Facebook ay kahit alam pa ng hacker yung username mo at saka yung password mo, ay hindi pa rin talaga sila basta-basta makakapasok sa iyong Facebook account. So ito yung latest update ng two-factor authentication. O kahit alam pa ng hacker yung username at password, take note alam niya yung username at password, ay hindi pa rin talaga siya basta-basta makakapasok sa iyong Facebook account. So dapat meron tayo dito guys. Kaya ini-encourage ko kayo na i-install ito sa inyong mga cellphone para magiging safe ang inyong mga Facebook account. At kung paano yan gagawin, ituturo ko sa inyo ngayon yan dito sa video na to. Kaya huwag kang maglipat, stay tuned ka lang dyan at panoorin mo tong video na to hanggang sa matapos para magkaroon ka ng idea kung paano natin to gagawin. So kung ready ka na, let's go! Okay, so bago tayo magsimula guys, so dapat ang Facebook application mo ay updated or latest version yan para makita mo yung mga bagong update ng two-factor authentication. Pero kapag hindi pa yan updated, so pumunta ka lang sa iyong Google Play Store at i-update mo na yan doon. Or pupwede ka rin na mag-uninstall at mag-reinstall ka ng latest version ng Facebook application. At tiyakin lamang natin na ito ay Meta Platforms Inc. So kung updated na yan, so mag-proceed na tayo. So i-open lang natin ang ating mga blue Facebook application. Then pupunta tayo sa ating mga account. Then pumunta tayo sa ating settings and privacy. Then i-click lang ulit itong settings. Then i-click natin dito ang password and security. Then i-click natin ulit dito sa baba ang password and security. Then ito ay makikita na natin ang two-factor authentication. So i-click natin to. Then makikita natin dito yung account natin. So i-click natin yan. So sa iba guys ay hinihingian pa ng password yan bago ka makarating dito sa two-factor authentication. So kung ganyan ang mangyayari sa inyo ay i-enter nyo lang ang inyong mga password. So itong sa akin ay wala na. So diretso na to. So dito ay makikita natin. Add extra security to your account. Two-factor authentication protects your account by requiring an additional code when you log in on a device that we don't recognize. So ito yung sinabi ko sa inyo kanina guys na kahit pa alam ng hacker ang username at password nyo, hindi pa rin talaga siya basta-basta makakapasok at makakapag-login sa mga Facebook account nyo. Dahil ang sabi nga dito, by requiring an additional code when you log in on a device that we don't recognize. So pag na-detect ni Facebook na mayroong ibang gadget o device na nag-a-attempt na mag-login sa inyong mga Facebook accounts,
So kahit patama ang username at password na in-enter niya, basta pag na-detect na iba ang device na ginamit, yung hindi yung usual na ginagamit nyo lagi, automatic na haharangin kaagad siya ni Facebook at hihingiin sa kanya yung 6-digit generated code na manggagaling dito sa Google Authenticator app na naka-installed sa mga cellphone natin. So ganun yun guys. So dito sa baba guys ay makikita rin natin, choose your security method. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na nung hindi pa in-update ng Facebook yung kanilang two-factor authentication ay ito yung dati. So bago tayo makapag-login sa ating mga Facebook account ay kailangan mo munang i-enter yung generated code na pinapadala via SMS. At dahil nga sa napakarami pa rin talaga mga Facebook accounts ang mga nahahack pa rin talaga dahil nai-intercept pa rin talaga ng mga hacker yung mga codes. So ito na nga, in-update nila yung kanilang two-factor authentication features. So, nagtatagisan sila ng galing nitong mga hackers. So, ito na nga yun guys. Itong authentication app. So, bali ito na yung nire-recommend ng Facebook guys na ito yung gagamitin natin instead dito sa SMS. So, mag-next na tayo. So, makikita natin dito yung instruction kung paano ito i-set up. So, number 1, download an authentication app. We recommend downloading Duo Mobile or Google Authenticator if you don't have one installed. Pinapa-download tayo ng isang application guys. Then number 2, scan this barcode, QR code or copy the key. So ito yung key na sinasabi guys, itong nasa baba. Yan. Pwede nyo i-copy yan, tapos i-enter. Mamaya, pakita ko sa inyo. Then pwede mo ring i-view yung barcode. So ipipress lang natin to dito. So ito guys ay i-screenshot natin to para i-transfer natin ito sa ibang cellphone para doon tayo mag-scan. So i-screenshot natin. Then after natin mag-screenshot guys, so mag-proceed tayo dito sa instruction number 3. Copy and enter 6-digit code. After the barcode QR code has been scanned or the key has been entered, your authentication app will generate a 6-digit code. Copy the code and then come back to Facebook to enter it. So una guys ay mag-download muna tayo ng Google Authenticator dahil sabi nga dito sa instruction number 1 ay kailangan natin mag-download ng Google Authenticator app. Then mamaya ay i-scan na rin natin yung ating barcode. So mag-proceed tayo dito sa ating Play Store para mag-download tayo ng Google Authenticator. So i-type lang natin dito is Google Authenticator. So ito yung Google Authenticator guys. So ganyan yung itsura niya. Then siguraduhin lang natin na ito ay Google LLC. So i-install na natin. Okay, so i-open natin. So yan, ganyan yung itsura niya guys. So proceed muna tayo doon sa i-scan muna natin yung ating barcode. Okay, so i-scan na natin yung ating QR code. So yung cellphone na yan guys ay dyan natin i-transfer yung ating in-screenshot kanina na QR code. Then ito namang cellphone na to yung ating gustong i-scan. So nandyan yung ating in-install kanina na Google Authenticator. Ayan, makikita natin. So para maisagawa natin yung pag-scan, so kailangan nating buksan yung Google Authenticator app. Press natin. Okay, so ganyan ang sunod natin makikita. So nakalagay dito, add a code. Yung naka-highlight ng kulay blue. So i-scan So i-press natin yan. Then ganito yung susunod na makikita. May nakalagay na scan a QR code. Tapos sa ilalim naman, enter is set up key. So ang gagamitin natin dito o yung pamamaraan na gagamitin natin is yung pag-scan nga ng QR code. So i-press natin yan. Then ganyan yung susunod. So ready na siya pag-scan. So i-open na natin tong in-screenshot natin kanina. Ganyan. So itatapat natin tong cellphone na isa. Then ganyan yung susunod natin makikita. So makikita natin dito yung 6-digit na number na naka-highlight ng kulay blue. So ito yung ipapasok natin doon sa ating Facebook account para ma-activate yung ating Google Authenticator. Pero take note lang guys na itong kulay blue na to na tumatakbo na yan. So bago pa yan magtapos yung kulay blue na yan, kailangan mo nang ma-enter yung 6-digit code na to. Kasi papalit-palit kasi yan guys. Ayan o. So bago pa yan magtapos,
Ayan. So, kailangan mai-enter mo na yung 6-digit number. Ayan. So, magpapalit na rin yan. Ayun. Okay, so i-enter muna natin yung 6-digit number. Okay, so pagkatapos na nga nating mai-enter ang mga codes na yon sa ating mga Facebook account, ay activated na nga ang ating Google Authenticator apps sa ating mga cellphone. So 90 to 95% na safe and secured ang ating mga Facebook account. So ang tanong dyan, hindi na ba talaga tayo mahahack dahil meron na tayong Google Authenticator apps na naka-install sa ating mga cellphone? So ang sagot dyan ay oo, pwede pa rin talaga tayong mahack. Dahil nga nasa social media tayo, so vulnerable talaga tayo sa anumang klaseng panghahack. So meron kasing dalawang rason dyan kung bakit pwede pa rin talaga tayong mahack. Ang unang rason dyan, kapag nawala nyo yung inyong mga cellphone kung saan nandoon mismo yung inyong mga Google Authenticator apps. Then ugali pa natin na hindi tayo nagla-log out ng ating mga Facebook account kapag tayo ay tapos ng gumamit. So kapag nawala nyo yung inyong mga cellphone, mahahack talaga kayo. Posible talaga kayong mahack. Then ang pangalawang rason dyan ay kapag tayo ay nabiktima ng isang phishing scam or social engineering attack. Dahil ang social engineering attack or ang phishing scam ay kayang-kayang i-bypass ang ating mga password, kasama na nga dyan yung ating Google Authenticator apps. Kaya nga sabi ko kanina, nagtatagisan sila ng galing ni Facebook at saka itong mga scammer. So nagpapataasan sila ngayon ng talino kung sino ba talaga ang pinakamagaling sa kanila. So ang magagawa natin dyan ay magiging vigilant na lang tayo at suspicious tayo lagi sa mga link na inaalok sa atin. Dahil napakadelikadong estilo po ng pang-i-scam yung social engineering attack at saka itong phishing scam. Lalong-lalo na sa mga online bank transaction. So napakadelikado po talaga niyan. So mag-ingat po tayo sa pag-click ng mga link na inaalok sa atin. Yun lang talaga magagawa natin. So yun yung dalawang rason kung bakit pwede pa rin talaga tayong mahack kahit na meron na tayong Google Authenticator app sa ating mga cellphone. Okay, so isang paalala lang ulit, kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe dito sa akin channel, so mag-subscribe ka na. So hanggang sa susunod na pagkikita natin, maraming salamat sa inyong panunood.